May isang malaking digmaan na nakapropesiya sa Biblia. Ito ay ang Gog and Magog battle. Isinalaysay sa salita ng Diyos kung gaano ka nakakatakot ang digmaan na ito. At sa katapusan ng digmaan na ito, kikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Literal na makikita ng buong mundo ang galit ng Diyos. Malapit na nga ba ito maganap ngayong maraming mga digmaan ang nangyayari sa ating mundo? Hello, what's up mga sangked? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, ating pag-uusapan ang patungkol sa katakot-takot na digmaan na magaganap sa ating planeta na nakapropesiya sa Biblia na may mga nagsasabi na ngayon na ito po ay nagaganap na sa Middle East. Subalit, totoo nga ba? Gaano nga ba ka nakakatakot mga sangkay itong digmaan na nakasulat sa Biblia sa Book of Ezekiel? Ngayong matindi ang mga digmaang nagaganap na pag-uusapan mga sangkay itong patungkol sa Gog and Magog battle. Isa ito sa matunog na digmaan na nakasulat sa Biblia pagdating po sa Bible prophecy. Subalit mga sangkay, may dalawang naitala sa Biblia na pumapatungkol sa Gog and Magog battle. Ito ay mula sa Book of Ezekiel at sa Book of Revelation. Sa Biblia, maraming teorya tungkol dito na sinasabi ng iba na posible daw iisa lamang ang battle na ito mula sa Ezekiel at Book of Revelation. May iba naman mga sangkay na sinasabi na magkaiba ang dalawang digmaang ito. Subalit ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin ang nakasulat sa Book of Ezekiel chapter 38 at 39, ang malaking digmaan na dapat mong malaman. Para po sa inyong kaalaman, mahalaga po na maintindihan natin bilang isang Kristiyano ang patungkol sa Bible prophecy dahil ito po ay ang ating guide. At alam nyo mga sangkay, nakakapangilabot man pero ito po ay nangyayari ngayon sa ating mundo. Sabay-sabay po na nagaganap ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia. At papunta na po tayo sa pinakahuli-hulihang propesiya na dapat pong matupad sa ating planeta. Sa Book of Ezekiel chapter 38 at 39, naitala dito ang isang digmaang magaganap sa ating mundo. Isang digmaan mga sangkay na katakot-takot at hindi pa nararanasan ng ating planeta. Sa Book of Ezekiel chapter 38, sinasabi po dito, ito po ay isang propesiya mga sangkay. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin at nagsasabi, Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog na prinsipe, sa Ros, sa Mesek at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. At iyong sabihin ganito, ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, O Gog na pangulo sa Ros, sa Mesek at sa Tubal, at aking ipipihit ka sa palibot at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga, at ilalabas kita at ang iyong buong kawal, mga kabayo at mga ngabayo na nasusuotan silang lahat ng buong kasakbatan na malaking pulutong na may lungki at kalasag, silang lahat ay nangagtatangan ng mga tabak. Ito ay malaking hukbong sandatahan na dinescribe sa Biblia at mga matitinding pandigma. At dito na nga mga sangkay sa verse 5 nabanggit ang bansang Iran na sa orihinal na pangalan ay Persia na magiging isa sa mangunguna sa digmaan laban sa Israel. Ang mga ito ay tutungo sa Israel mga sangkay upang makipagdigma. Papalibutan nila ang Israel ng hindi mapilang na mga kasundaluhan. Sa verse 5 ng Book of Ezekiel chapter 38 sinabi dito, sasama sa kanila ang mga sundalo ng Persia, Ethiopia at Libya na may kalasag at helmet, kasama rin ang Gomer at Bet Togarma sa hilaga at ang lahat ng sundalo nila. Maraming bansa ang sasama sa iyo. Maghanda ka at ang lahat ng sundalo mo, pamumunuan mo sila sa pakikipagtigma, sapagkat darating ang araw na uutusan ko kayong salakayin ang Israel na sa mahabang panahon ay naging mapanglaw dahil nawasak sa digmaan. Pero muli itong itinayo at nakabalik na ang mga mamamayan nito mula sa mga bansa at namumuhay ng payapa. Ito ay malinaw mga sangkay na pumapatungkol sa bayan ng Diyos. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Israel, ang mga ito ay nagkawatak-watak. Sila ay nagkalat sa iba't ibang mga bansa. Subalit dumating
ang isang araw mga sangkay na sila muli ay itinipon at sa tulong ng United Nations, sila ay nakabalik sa kanilang bansa na lupain ng Kanaan. Sa verse 9, sinabi dito, ikaw at ang mga sundalo mo at ang mga sundalo ng mga kasama mong bansa ay sasalakay sa Israel na parang bagyo at paliligiran ninyo. Ito na parang pinaligiran ng ulap. Sasalakayin nila ang bansang Israel ng gusto. Ipaparamdam nila ang hagupit at malakas na puwersa mula sa mga haring kakampi nila. Ayon sa verse 16, sasalakayin mo ang mamamayan kong Israelita na parang ulap na nakapaligid sa kanila. May mga Bible scholar, mga sangkay na nagsasabi na itong Gog ay isa pong tao na makapangyarihan na kayang ipunin ang mga hari ng mga bansa. At ayon sa salita ng Diyos, papahintulutan ng ating Panginoon na salakayin ang kanyang lupain sa hinaharap. Papahintulutan ng Diyos na atakihin ng mga mandirigma ang bansang Israel. At ang purpose, mga sangkay, ayon sa Biblia, upang maipakita ng ating Panginoong Diyos sa maraming mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kabanalan. At dito, mga sangkay, malalaman nila na siya ang tunay na Diyos. Sa propesiyang ito mga sangkay, nabanggit sa verse 17 ang utos ng ating Panginoon kay Gog na isang makapangyarihang nilalang na kayang magtipon sa lahat ng mga mandirigma at mga hari. Sa verse 17 sinabi, noong unang panahon, sinabi ko sa pamamagitan ng mga lingkod kong propetas ng Israel na sa mga huling araw ay may sasalakay sa Israel at ikaw ang tinutukoy ko noon. Ngunit Gog, sa araw na iyon ay ito ang mangyayari sa iyo. Kapag sinalakay mo na ang Israel, labis akong magagalit. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Planado ang lahat ng ating Panginoon sapagkat ito nga po ay nakapropesiya na. Lahat ng ito ay kailangan maganap upang makilala ng lahat ng tao na siya ay Diyos. Ayon sa Biblia sa Book of Ezekiel, at sa tindi ng galit ng Panginoon, isinusumpa ng Diyos na yayanigin ng malakas na lindol ang lupain ng Israel. Ito ay magaganap mga sangkay sa araw mismo ng digmaan. Ang lahat ng tao at lahat ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang at nasa tubig ay manginginig sa takot sa akin. Guguho ang mga bundok at burol at mawawasak ang mga pader. Ganyan po kanakakakilabot ang mangyayari mga sangkay sa araw na yon. At ayon sa salita ng Diyos, at ikaw Gog ay ipapapatay ko roon sa aking mga bundok at ang mga sundalo mo ay magpapatayan. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi. Parurusahan kita at ang mga sundalo mo, pati ang mga bansang kasama mo. Parurusahan ko kayo sa pamamagitan ng salot at magpapatayan kayo sa isa't isa. Pauulanan ko kayo ng yelong parang bato at ng nagniningas na asupre. Sa ganitong paraan, ipapakita ko ang aking kapangyarihan at kabanalan sa lahat ng bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon. Ganito ang mangyayari sa araw, mga sangkay, ng Gog and Magog battle. Subalit hindi pa dito nagtatapos mga sangkay. Sa digmaan na ito, magaganap mga sangkay ang katakot-takot na pangyayari. Sa verse 39, mararamdaman ng hindi mabilang na mga sundalo ni Gog. At sinasabi ng mga Bible scholar na posible ang mga kasama ng mga sundalo sa pagsalakay sa Israel kasama ng Persia, ang Russia at iba pang mga bansa na may galit sa Israel. At kung papansinin po natin ngayon mga sangkay, nagaganap po ng dahan-dahan ang mga propesiya sa Biblia at ang digmaan sa Middle East ay lumalala na posibleng humantong ito sa mas malaki pang digmaan. Kaya't ang tanong tuloy ngayon ng marami sa mga nag-aaral pagdating po sa eschatology o Bible prophecy, nalalapit na nga ba ang sinasabing Gog and Magog battle, ang pambihirang digmaan na hindi pa nararanasan ng tao na magiging involved dito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa susunod na vlog, mga sangkay, pag-uusapan pa po natin ang sinasabi sa Book of Ezekiel chapter 39 na pagbagsak ng Gog sa gitna ng digmaan laban sa Israel. Ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang kalalagyan nila sa araw na yon? Tandaan po natin mga sangkay na dapat malaman po ninyo ang buong kwento ng mga propesiya sa Biblia. Ang mga teorya nito upang magkaroon po tayo ng ideya para sa paghahanda tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Dahil ramdam ngayon ng lahat ng mga mananampalataya na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at anumang oras posibleng tutunog ang trumpeta ng ating Panginoon.
Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.